Si Lindy Lewis ay merong traumatic childhood dahil sa kawalan ng pangangalaga mula sa kanyang mga magulang. Sa paglipas ng panahon, mas lumala ang kanyang trauma at siya ngayon ay meron ng intermittent explosive disorder at nangangailangan lamang ng kaunting trigger para ilabas niya ang kanyang galit sa isang tao. Matapos dumaan sa maraming failed treatment, ipinadala siya sa militar upang matutunan niyang kontrolin ang kanyang galit, ngunit iba ang naging resulta kaysa sa inaasahan. Kalaunan, ang kanyang psychiatrist na si Dr. Evan ay nakaisip ng lunas at binigyan si Lindy ng electronic shock vest na magagamit niya upang makontrol ang kanyang galit. Isang araw, sa pagtatangkang maging normal, nakipag-date siya sa isang lalaking nagngangalang Justin. Kahit na sinubukan niyang umatras sa huling sandali, nagpa siya pa rin siyang manatili dahil sa tingin niya ay tila mabuting tao naman siya. Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang waitress upang kunin ang kanilang order, ngunit nang patuloy na tinanggihan ng waitress ang mga pagkaing gustong kainin ni Justin, nagalit si Lindy, at halos hindi na niya napigilan ang sarili mula sa pagsaksak sa kanya gamit ang kutsilyo. Makalipas ang ilang minuto, habang gumagamit ng banyo, narinig niya ang pagtawa ng waitress kay Justin. Sinubukan ni Lindy na gamitin ang kanyang device, ngunit hindi ito masyadong naging epektibo. Kaya naman, nawala na sa kontrol si Lindy at binugbog ang waitress, at pagkatapos ay tumakas mula sa restaurant nang hindi nagpapaalam kay Justin. Kinabukasan, dinala niya ang device kay Dr. Evan at hiniling sa kanyang ayusin ito. Habang inaayos ang device, nagtanong siya tungkol sa kadate ni Lindy kagabi na isang social experiment. Gayunpaman, sa palagay niya ay nabigo ito ng husto dahil muli siyang nanakit ng isang tao. Bagamat ibinalik niya ang device, sinabi niya kay Lindy na ang tanging permanenteng solusyon sa kanyang problema ay ang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa isang tao, ngunit umalis si Lindy nang walang sinasabi. Bagamat wala siyang planong makita muli si Justin, bigla niya itong tinawagan at hiniling na makipagkita sa kanya. Sa kanilang sunod na pagkikita, nagkasundo sila at ibinahagi pa ni Lindy ang kanyang hilig sa photography. Kalaunan, pumunta sila sa apartment ni Lindy, kung saan sinubukan ni Justin na halikan ang dalaga, ngunit nagalit si Lindy at inisip na baka masaktan niya din siya. Kalaunan, nalaman din ni Justin ang tungkol sa kanyang vest, ngunit hindi niya ito pinansin, at nagpalipas sila ng gabi na magkasama. Pagkagising kinabukasan, nakatanggap siya ng regalo mula kay Justin, at nasorpresa nang makitang isa itong kamera. Pagkatapos niyang pasalamatan si Justin para sa regalo, tinanong siya ni Justin tungkol sa kanyang medical equipment, ngunit tumanggi siyang ibahagi ang tungkol sa kanyang karamdaman. Hiniling niya kay Justin na mamaya na siya umalis, ngunit sinabi niyang kailangan na niyang mag-report sa opisina, kung saan nagtatrabaho siya bilang isang accountant. Bago umalis, inimbitahan niya si Lindy na maghapunan sa kanyang bahay. Labis niya itong ikinagalak, ngayon na experience na niyang mapalapit sa isang tao, at tuwang-tuwang nakipagkita kay Dr. Evan upang ibahagi ang kanyang kaligayahan sa kanya. Dahil hindi niya ginamit ang kanyang device kagabi, inisip niya na kung gagana ang relasyong ito, maaaring hindi na niya ito kailanganin. Pagkatapos bisitahin ng doktor, ginugol niya ang buong araw na kumukuha ng mga larawan gamit ang kanyang bagong kamera. Habang naghahanda si Lindy para sa hapunan ngayong gabi, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Justin na sinabi sa kanyang baka malate siya. Tinawagan ni Lindy si Justin, ngunit nakarating ito kay Detective Bobby na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pag-murder kay Justin. Nang marinig ito, nagmamadali siyang pumunta sa police station kung saan sinabi sa kanya ni Bobby at Detective Kate na natagpuan ang bangkay ni Justin sa isang basurahan. Habang nakikipag-usap sa kanila, naramdaman ni Lindy na hindi sila gaanong interesado sa kaso, kaya umalis na siya ng opisina at nagpas siyang mag-imbestiga sa kanyang sarili. Kalaunan, dumalo siya sa libing ni Justin at nagdalamhati sa kanyang pagkamatay habang inaalala ang maikling panahong nakasama siya. Nang hindi makontrol ang kanyang emosyon, galit na galit siyang sumugod kay Dr. Evan na binigyan siya ng gamot para kumalma siya. Nang magising si Lindy, ibinahagi niya sa doktor ang tungkol kay Justin at naghinala na ang nag-iisa niyang kliyente na si Barry ay maaaring sangkot sa kanyang pagpatay. Sinubukan ng doktor na ilihis ang kanyang isipan at hiniling sa kanyang hayaan na ang mga pulis na gawin ang kanilang trabaho, ngunit nagpa siya si Lindy na gawin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Tinawagan niya si Detective Bobby at hiniling na pumunta siya sa kanyang bahay. Sa oras na makalabas siya ng opisina, pumasok si Lindy sa gusali at ninakaw ang mga gamit ni Justin sa evidence room. Mula sa kanyang wallet, nakuha niya ang kanyang address at binisita ang kanyang apartment upang maghanap ng anumang clue. Habang sinusuri ang lugar,
Tinawagan siya ni Bobby at pinagalitan siya sa pagpasok niya sa kanyang opisina. Sinabi rin sa kanya ni Bobby na kahit gusto siyang arestuhin ng kanyang partner, gusto niyang bigyan siya ng isa pang pagkakataon, kaya ipinaalam niya sa kanya na parating na si Kate. Matapos itong marinig, mabilis na umalis si Lindy sa apartment. Mula sa parking lot, ninakaw niya ang McLaren ni Justin at nagmamadaling lumabas ng gusali. Sinimulan siyang habulin ni Kate at Bobby, ngunit nauwi sila sa isang aksidente, habang si Lindy naman ay matagumpay na nakatakas sa lugar. Kinabukasan, bumisita siya sa isang mobile store at hiniling sa manager na ikonekta siya sa isang hacker. Dinala siya ng manager kay Andy at hiniling sa kanya ni Lindy na ihak ang telepono ni Justin. Habang sinusuri ito, tinanong ni Andy kung drug dealer ang kanyang kasintahan dahil binura niya ang lahat mula sa telepono, ngunit sinabi ni Lindy na isa lang siyang accountant. Naglalaman lamang ang telepono ng impormasyon tungkol sa isang arms dealer na nagngangalang Barry Kasparsky na sa tingin ni Lindy ay ang tanging kliyente ni Justin. Nagpa siya si Lindy na hanapin si Barry, pinasalamatan si Andy para sa kanyang napakagandang trabaho at umalis matapos siyang bigyan ng susi bilang bayad. Hindi nagtagal, nakarating siya sa address ni Barry at nalaman niyang nag-oorganisa siya ng mga laban. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa pagpatay kay Justin, ngunit hindi siya nagbahagi ng anumang impormasyon sa kanya. Nang makita ang kanyang determinasyon, hinamon niya si Lindy na labanan ang kanyang pinakamahusay na 3 fighter kapalit ng impormasyon at pumayag naman siyang gawin ito. Pagkatapos niyang talunin silang lahat, inannounce ni Barry ang resulta ng laban at isinama si Lindy sa kanya. Habang nasa sasakyan, sinubukan siyang patayin ng kanyang mga tauhan, ngunit lumaban si Lindy at pinahirapan si Barry para sa impormasyon. Sinabi ni Barry na pinatay ng kanyang boss na si Garrett Fizel si Justin, ngunit mahihirapan siyang hanapin si Garrett dahil isa siyang maimpluwensyang tao, at maging ang gobyerno ay nag-aalangan na hulihin siya. Samantala, binisita ni Detective Kate si Bobby sa ospital at sinabi sa kanya ang tungkol sa history ng karahasan ni Lindy dahil sa kanyang anger issue. Pagkatapos niyang umalis sa silid, nagpakita si Lindy at nagpasalamat kay Bobby sa pag-warning niya sa kanya kanina. Pinaalam ni Lindy na nahanap na niya ang killer at hiniling na arestuhin si Garrett, ngunit sinabi ni Bobby na hindi sila pwedeng kumilos ng walang ebidensya. Nang tinanong ni Bobby kung bakit determinado siyang hanapin ang taong pumatay kay Justin, na yung ilang beses pa lang naman silang nagkikita, sumagot si Lindy na siya lang ang lalaking naging mabuti sa kanya. Nang marinig ito, ibinigay na ni Bobby ang address ni Garrett, ngunit binalaan niya itong huwag pumunta doon ng mag-isa. Kalaunan, dumating siya sa office building ni Garrett, ngunit ang kanyang security in charge na si Delacroix ay pumayag na dalhin siya sa opisina ngunit pinatumba siya sa may elevator. Pagkatapos, kinumpis kanya ang kanyang vest bago siya ipinadala sa labas ng gusali. Habang nasa sasakyan, patuloy niyang namimiss ang kanyang vest at hiniling sa driver na huminto. Nang tumanggi ang driver, inatake siya ni Lindy. Nagresulta ito sa isang aksidente, ngunit ligtas siyang nakalabas ng sasakyan at umalis. Kalaunan, nakipagkita siya kay Dr. Evan, at pagkatapos ikwento ang tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran, hiniling niya sa doktor na gawan muli siya ng isa pang device. Pagkatapos maghapunan, bumalik na si Lindy sa kanyang apartment, ngunit nalaman niyang merong pumasok doon. Pumasok siya sa may bintana, at makikitang nag-set up ng booby trap ang mga tauhan ni Garrett para patayin siya sa isang pagsabog. Matapos sirain ang device, dinala niya ito at nag-set ng isa pang bomba sa apartment para pekein ang kanyang pagkamatay. Pagkalabas ng gusali, nakasalubong niya si Bobby na gusto siyang arestuhin para sa sarili niyang kaligtasan, ngunit na-distract pagkatapos sumabog ang kanyang apartment na nagbigay kay Lindy ng sapat na oras para muling makatakas. Kalaunan, umakyat si Lindy sa office building ni Garrett, ngunit muli siyang nahuli ni Delacroix. Dinala niya si Lindy kay Garrett na inaming siya ang pumatay kay Justin at sa iba pang mga inosenteng tao. Matapos itong marinig, hindi na nakontrol ni Lindy ang kanyang galit at muling nawala sa sarili, ngunit pinatumba siya ni Delacroix matapos siyang paluin sa ulo. Nang magising, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan, kung saan sinubukan siyang pahirapan ni Delacroix sa pamamagitan ng pag-drain ng kanyang dugo. Muli siyang nag-super saiyan, at pagkatapos palayain ang kanyang sarili, inatake niya si Delacroix gamit ang kanyang device upang makuha ang lokasyon ng lihim na opisina ni Garrett. Matapos patumbahin ang mga security guard sa daan, nakarating siya sa opisina, ngunit nalaman niyang may pumatay kay Garrett matapos siyang barilin sa kanyang ulo. Bago pa siya makapag-isip ng anuman, laking gulat niya nang makita si Justin na nasa sulok ng silid.
Hinangaan niya si Lindy para sa kanyang trabaho, ngunit hindi makapaniwala ang dalaga na buhay pa siya dahil dumalo siya sa libing nito. Ibinunyag ni Justin na isa siyang CIA agent na ginamit si Lindy para mahanap si Garrett dahil ayaw nilang direktang masangkot ang kanilang mga sarili. Sinabi niya rin kay Lindy na inirekomenda siya ni Dr. Evan na ang totoo ay nagtatrabaho para sa kanila dahil pinopondohan nila ang kanyang research. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin si Lindy gamit ang electric shock habang sinasabing papalabasin nilang suicide ang kanyang pagkamatay, ngunit hindi na sa kanya gumagana ang device dahil naging immune na siya dito. Muli siyang bumangon at ihinagas kay Justin ang kanyang bag bago nagmamadaling lumabas ng gusali. Hindi maintindihan ni Justin ang kanyang kilos, ngunit biglang sumabog ang bombang nasa kanyang bag na agad na ikinamatay ni Justin. Matapos makalabas ng gusali, binisita ni Lindy si Dr. Evan at inakusahan siya ng paggamit sa kanya para sa kanyang sariling layunin. Humingi siya ng paumanhin kay Lindy at sinabing hindi niya alam ang tungkol sa plano ni Justin. Habang nagtatalo ang dalawa, dumating sina Bobby at Kate at nakitang iniipit ni Lindy si Dr. Evan sa dingding. Sa tingin nila ay sinusubukan niyang patayin ang doktor at binaril si Lindy sa binti, ngunit nalaman nilang pinoposasan niya lang naman siya para maaresto. Matapos siyang dalhin sa ospital, hinangaan ni Bobby ang kanyang determinasyon at nagpa siya ang dalawang detective na pagtakpan ang mga ginawa ni Lindy. Matapos ibalik ang kanyang device na kinuha nila sa kanya sa ambulansya, niyaya siya ni Bobby sa isang date at sumagot naman si Lindy na pag-iisipan niya ito. Matapos gumaling mula sa kanyang mga injuries at makalabas sa ospital, bumalik si Lindy sa kanyang nasunog na apartment at kinuha ang kanyang mga natitirang gamit. Ilang sandali pa, binisita siya ng isang babae na nabunyag na ang senior ni Justin. Ayon sa babae, ilang taon na nilang binabantayan si Lindy at gusto nilang gamitin ang kanyang galit para pabagsakin ang mga masasamang tao, ngunit tumanggi ang dalaga at muling nanlisik ang kanyang mga mata, at dito na nagtatapos ang pelikula.